Hi, Boy. I'm Fatima. Hi, Lauren. And I'm Cheska. So now guys, today we are at Two Summers Cafe and we're going to talk about fishing tropes of TV shows and movies. Pero guys, ano bang idea niyo? Ano yung word na fishing? Ano ba yun? Oo, yung typical. Typical. Kasi hindi ba yun? Fishing naman. Alam mo, ngayon ko lang naintindihan yung word na ba? Alam mo, hindi ko ba talaga siya? Hindi na tayo mag-email. Ano ba yun? Parang, Ito ata is parang categories ng ano ng movies. Naalala niyo yung Ang para siyang genre. 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 Parang, oo, ito. Kasi yung, ang iba di ba ang kind ng walang yan? Ano yung genre na to? Para siyang drama. hindi, yung trope kasi sa pagkaka-edit ko dyan, di ba, halimbawa, sa isang book, merong yung enemies to lovers trope, yung story mismo. Enemies to lovers trope, merong academic rival trope, slow burn trope, mga ganun. Pero this time, yung pag-uusapan natin is yung sa movies. Movies naman. Movies and series. Movies. Teleserye. Filipino. Kayo ba muna? Ano bang munang favorite movie? Ano favorite teleserye? Movie, teleserye, show, sa natin. Ay, Halloween. Oo, kaya natin. Ay, nahook talaga ako dun sa white flower. Ano yung white flower? Parang may iba. Yeah, kay Mahasal ba? Masal ba? Saka yung isa yung nakakita tayo kasama sa Twitter. Wait lang. Ano yung favorite tiny? Yes! Yung right, hindi killer bride yun. The Killer Bride. Killer bride. Hindi killer bride. Hindi. Oo nga. Sabi ko balik ghost bride, hindi Kim Chung nga pala yun. Kayo, anong favorite teleserye? Pero mostly nag-story. Mga kailangan natin. Oo. Very bad ka ng badminton. Ikaw, Hindi siya local, pero ang ano ko talaga is gusto. Series, oo. Ako sa pagdating sa teleserye, nakuha ako sa sa Los Bastardos. Hindi ko siya nasimulan, pero Yung apat na lima. Lima sila kasama. si Jay Cuenca, oo. Sino ko ba? Kasi Eddie Versosa, Maxine Medina, Los Bastardos. Ang galing hindi ko siya nasubaybayan yung from the very start. Hindi ko siya nasubaybayan. Pero, tawag dito, yung doon sa kalagitnaan, parang naging intense kasi nandun pa kasi si Ronaldo Valdez. Di ba veteran actor? Nasalan po ang kwento ng mga boys na parang Mga half-brother, tsaka mga half-brothers sila. nag-relevant nila sa Tatay. Doon sa tatay nila mismo. Kasi yung tatay nila is babaero. Babaero, kasi ibang nila Pero yung recent na gusto ko tapos na naman siya is senior high. Yung kay Andrea Brillantes, kila Nicholas Yung para siyang Rangel. university series. Oo. Parang halos, pero may isang parang sa Viva ka, University Series. Viva, Ay, iba pala yung nag-iisip ko. Diba? Ibang iba pala. Sorry. Bawal yung tama wala. Oh, yeah. Ibang series yun. Pero di ba magkakasisip? High Street. High Street na yung hindi ko siya natawa. Oh, wait. So, ano naman pinag-usapan natin kanina? Nawawala. Pero ayun nga, ano ba matapansin ko sa mga movies? Like, very saguan ng common na Filipino movies or teleserye or in general. Filipino. May na-encounter na ba kayo na parang simula bata kayo na panood yung movie na yun and then ngayon malaki na kayo, na-recreate siya pero ibang actors na pero same yung nangyari.
So, parang doon lang pumapasok ng word ng cliche. Halimbawa, yung sa pangako sa'yo. Pangako ko. Diba? Kay John sa kanina. John? No. Yung ano. Claudine. Claudine Barreto. Yung galusog na naglalagay. Yun, isa pa yun. And, Yung ano, lalunan sa akin ba yun? Pag tinirect ba sa dati? hindi ko alam kung cliche siya, pero feeling ko parang sequel lang ata yun yung kada... Hindi ba yun? Angel of Sin sa kay John Lloyd. Pero kasi na ano na yun, di ba? Na tawag dito, parang na-recreate lang siya kasi anak mo nila yung sa ano. Okay. Anak. Parang series siya na ano ba? Season 2 na siya. Although hindi yung pinaka-meaning ng cliche, yung kasi ng cliche, halimbawa yung Agwamensita, ay yung Anne Eigerman, tapos biglang si Cyril Manapan. Gets mo yun? Parang na-recreate na siya. Yung parang same plot, same story, pero different ano lang. Character. Kasama ba din yung Palitan ng baby, ganyan. Yung palitan ng baby, Mara Clara. Tapos merong isa yung kay Kevin Peralejo, tsaka kay Barbie Imperial. Hindi ko lang kung familiar kayo doon, pero sa Netflix ko lang din siya napanood. Pero yung plot is yun nga, parang pinagpalit sila. Sabay ng anak, yung magulang, tapos pinagpalit yung baby. Ganyan. Parang may napanood din ako. Ang weird. Ang hirap lang tingnan ako sa Oo. Pili ko nga na, yung 100 Days to Heaven. Feeling ko, yun, yun din. Pero feeling ko, na din siya, na-recreate na din siya. Pero, panahon pa kasi nila mga Pilip. Parang tanda mo naman, hindi ko sa Pilip. Alam mo, napapansin ko sa Filipino movies or teleserye, parang sa iisa yung nangyayari. Iba-iba yung kwento, iisa yung nangyayari na hindi nawawala yung drama, yung may mga kabit. Kaya parang this generation, parang kailangan nating mag-upgrade kasi iwan na tayo ng mga sa buong mundo kasi Wala na sa'yo, di mo. Okay lang, mag-asawa. Oh my God. Talagang mga Salvador, sobrang talaga. Pero tingin nyo, bakit kaya? Bakit kaya nagiging cliche na? I mean, ang dami naman yung ways, di ba? Para mag-create ng bagong plot, bagong story. Tingin nyo bakit sa entertainment industry, bakit nila inuulit yung mga storyline? Feeling ko parang tumatak na sa Filipinos na tumatak na sa kanila na sobrang parang nararamdaman ng puso talaga nila na yung alam mo yun, yung pag nanood ka ng ganito, ganyan, parang pag drama na, parang siyempre ma-apektuhan ka kasi parang in reality yung nangyayari. Parang gano'n. Ikaw, Siguro, parang sa news. Oo, kasi parang pagka typical na lang, series lang, puro masaya. Pero parang ang baba ng mga news. Pero kapag may mga nagkikinapan, may mga Parang mahumok yung mga manood. alam niyo ba kung ano yung isa? Madali kasi. Madali siyang i-recreate. Kasi, kumbaga, napanood na to ng, napanood na siya nung dati. Pag nirecreate nila kayo, parang, syempre, same storyline. Ang babaguhin lang nila yung characters. Diba? Kaya may mga scenes kasi na hinakabag ng mga tao. Tulad ng sa pangako, diba? May parang yung scene na yun, parang hinakabag ng parang mag-lere-lere, parang silang pag-ibig. Ayun ko doon sa Santa Maria. Kasi nga, Balik ka sa family. Ikaw. Wala, feeling ko kasi masyado ko nasanay na yung Filipino na Yun yung, madali siyang gawin. And then, parang alam na nga yung nangyayari. Kaya masabi, ano yung naabangan ng inaabangan. Alam niyo ba kung ano yung isa? Pag na-recreate kasi yung isang movie, tapos tawag dito, yung kumbaga veteran actors yung dati, yung gagawa wala is paling na ng yung parang patulog na yung pangalan sa industry. Lalo na madaming pananggal kong actor.
katulad nga nung sa kanya, pangako sa'yo, di ba, ang Claudine Loreto, syempre, bata pa naman tayo, hindi pa tayo buhay. At di ba yung generation natin ngayon, madami. So, ngayon na rin na siya, angkat niya matulog ang pangalan. Tayo na lang, bata ba tayo pa rin, hindi pa tayo buhay. I mean, nung hindi pa na, wala pa tayong kabuwang-buwang sa mga movies. Kasi syempre, nung bakit yung cartoons lang po man. Hindi ko nila ano, parang Oo. titigan nila kung magaganda ng manong maayos. Oo. Kung makakalimutin ko yung maayos. Then saka may ibang ano din kasi, may ibang napunta. Kapag nakita nila yung kita ng yung kontrabida, parang nagagalit din yung something sa ako doon sa kanan ko. Yung isang factor dito na, alam mo, recreate nung ngayon, noon, yung dati ng movie, parang pag ni-recreate nung isang sikat, parang yung noon yung movie yun, dahil sa yung hindi sikat. Pero pag ni-recreate nung ngayong sikat, sisikat din yung movie yun, dahil sa yun. Ayaw mo sa bagay. Ano po siya kasi Kasi magaling din yung nag-recreate yun. May, Tsaka ano, minsan- may taste nilang dinadagdag. Tsaka minsan, di ba, yung mga gumanap dun sa old movie na yun, na veteran actor, parang dun sa present movie na, magiging parang, tawag dito, iba na yung character nila doon, hindi na sila yung mismong bida. May part sarili iba na sila. personality. Oo. Halimbawa, sila na yung pagiging tatay mo sa movie. Pero iba na yung character. Basta ingantan. Ayun, parang nakakaroon. Parang magkakabago nila yung ganda, pero iba na yung character nila. May Pang dinadagdagan ibang generation. Pero may type na dinadagdagan nila ng kakaiba Oo, parang hindi siya yung... yan ang ganda yung taste nila ng personality. Pero nagkakaroon sila ng school. Parang mga mananabat magugulat sila, ay, may ganitong bago. Kaya yung mga narinig lang, yan. Pero yung iba dapat yung katagan hindi mamamatay sa kanila. Meron naman tayo. Ay, alam niyo yun. GLA, hello. Pero yung GMA, kami, ABSA. Abuso. Ano talaga yung nabasan ko din? Kaya di mo yung Legally. Nag-ano pa yun? Iba yun. Di ba ba yun? Sila, oo, okay na yung sindaran niya. Kasi ganda sila. Ay, oo. Ano yun sa ano? Sabay lang yun. Yung ibang station pa ba? Papapahiya ako. So, Kasi nga ano, yung mga horror na Ay, okay. Isa pa din sa factor na yung sa cliche. Kasi feeling ko parang nasa psychological na yung parang tinatama ng mga movie producers eh. Kumbaga parang alam na nila na yung sasabihin ng tao na ay ganito yung mangyayari dyan. oh. Kumbaga mas mapag-uusapan pa siya. At pansin nyo, kapag ngayon lang nag-book yung mga movie experts, hindi movie experts yung tawag, yung parang kumbaga, yung mahilig manood ng movie, tapos sila yung nagbibigay ng opinion about sa movie na yun. And then kapag ka nag-post yung influencer na yun, nakikita nila din yung iba't ibang opinion ng iba. Yun din yung feeling ko kung bakit nagre-recreate na lang talaga sila ng mga movie. Kaya na siya nagiging cliche. Pero, ang weird din, parang yung mga tao sinasabi nila na ang cliche naman ito, pero pinapanood nila. Diba? Kasi mga Naano sila? Nakaupo sila. Hindi, I mean na curious kung anong meron. Oo. pero meron talagang iba na yung, ay ganito yung mangyayari. Kahit hindi naman nila napapanood ng Mga bida-bida. Kasi sa rin ng mga Pilipino yung exciting. Yeah. Pag-gusto nila yung mga ganun ba? Ay, this is? Yes. Pero ngayon, nakikita ko naman na nag-improve. Yung Yeah. mga movies, lalo sa horror, pag kasi na ng crowd text, hindi cinematography. Nagbabago. Hindi lang siya yung basta-basta lang yung video. Kasi sabi nga, di ba, mabilis i-feel yung mga ganung bagay. Kasi nga, yung Yung story. story. Pero ngayon na... Iba na yung generation na kailangan. Nakikita na nag-improve na yung mga movie and teleserye ngayon. Katulad yung environment lang ngayon, parang ang daming movies which is parang mga pag-iyan novela na dali mo kayo na hindi mo parang napapaisip ka. Pero Kumbaga yung pula mo. hindi, yun, nila para sa Filipino
movies ka na. Ano yan? Ano yan? Then, May ano sila? Ano? Parang mapapagod ka na lang may naman. Pumatay. Ay, Senior high. Ayun din, oo, sobrang cliche na yung mga ganyang bagay na hulaan kung sino yung pumatay sa gabi niya. Oo. Diba? As in, pero effective naman. effective naman siya. Ang dami nang makikita ng hula-hula ng mga tao. Oo. Tapos yun din yung mga pagpapaparang sa kanila. Pero feeling ko nga na kaya talaga sila gumagawa na lang ng mga cliche na storyline. Bukod nga dun sa madali siya, inaano nila yung mga boom na, boom ba characters? Boom, yung mga Yung mga... actors na sikat, actresses na Na sumisikat. sikat. Oo, kasi syempre, pagka, Sila yung ano? kapag fan ako ni Donnie tsaka ni Belle, tapos makikita kong gaganon sila sa isang movie, kahit same storyline niya. Papanoorin ko yan. Oo. Kasi sila yun eh. Parang inaabangan na lang din is more on the characters, more than the storyline. Kasi alam mo nila yung magiging line niya. Di ba kapag nanonood pa ng movie, alam mo yung sa ulo na yung line? Na parang, Ito rin nalitin. Oo. Makikisabay na Ano yan. na isa? And that is it for our podcast. Thank you for listening. And also, we want to acknowledge this place to Summers Cafe here at Silang Cavite for pumayag po sila na mag-film kami dito. And sakto din na walang masyadong tao kaya nakapag-film kami. Ayan, so thank you. And kayo ba, guys, ano ba sa tingin nyo kung bakit meron tayong cliche tropes na TV shows, series, or movies? Bye! Tapos na! Oo,